Huling hirit na kaya natin to sa snow? Huling winter experience na kaya natin to dito sa Canada? Goodbye Canada na ba talaga tayo mga troops? Hindi lang naman ako, marami kami na apektado at kinakabahan sa bagong rules ng Canada ngayon, lalo na sa mga katulad kong foreign workers. Kaya tara mga troops, samahan niyo ako, kwento ko yung sa part ko. So ayun nga mga troops, ito ay kahapon nangaganap to, papasok ako sa trabaho ng umaga. Tapos ito, nag-i-snow na naman. Akala ko tapos na yung paramdam ng snow, akala ko last na yon. Akala ko patapos na yung winter. Pero hanggang February pa pala yata to. Tapos ito na nga mga troops, andito nakarating na ako sa trabaho. Tapos ang dami kong ayusin kasi araw ng Martes, araw ng delivery to. Actually, hindi ko sana trabaho to kasi yung isang supervisor namin, sa kanya sana dapat to. Kaso napakatamad, kaya nag-request na magpalit daw kami. Ako, okay lang naman sa akin kahit saan ako ilagay. Ngayon, pagka Merkulis siya yung opening, pero bad trip din yung kitchen manager namin sa kanya kasi wala rin ginagawa. Kaya next week balik na naman sa regular schedule na siya yung mag-opening ng Martes, siya yung mag-arrange ng mga delivery na to. Kaso pagka siya yung nag-opening sa Martes ay wala na talaga siyang ibang ginagawa maliban dito sa pag-arrange ng mga dumating na mga orders. Hindi niya siya nakakapag-set ng maayos ng line. Tapos dahil pag Martes ako yung closing sa gabi na yan, ang sinasabi niya lang ay hindi siya gumawa ng masyadong marami kasi na busy daw. Tapos alam niya naman na ako yung papasok sa gabi, kaya ayun, ipinapasa niya sa akin yung dapat na gagawin niya. Pero syempre okay lang sa atin yan, wala naman kasing mahirap dito, paulit-ulit na ginagawa lang naman to. So ayun na nga mga troops, balik na tayo dito sa kwento ng about sa Canada kung mag-i-extend pa ba o hindi. So ayun mga troops, habang nag-aayos nga ako ng mga dumating na orders ay parang nararamdaman ko na sa sarili ko na parang wala ako sa ayos gumalaw sa araw na to. Parang hindi good day to para sa akin. Ang dami kong sablay habang nag-aayos pa lang dito sa mga dumating na orders. Andyan yung naibagsak ko yung isang kahon ng suka, tapos nabasag yung mga laman nitong suka. Tapos pagkatapos ko nga mag-arrange ng mga dumating na orders na to ay agad na rin akong nagluto ng mga soup, tapos nag-arrange ng line. Tapos dito nga ay tinawag ako ng manager namin, tapos sabi niya kung mayroon daw ako extra time, gusto niya akong kausapin. Akala ko good news na, pero yun pala ay hindi. Kaya hindi na ako nakapag-video uli, hindi ko na pinagpatuloy yung video para sa buong araw na to. Tapos pagka uwi ko ay agad kong naisipang mag-inom na lang muna. Putik na yan mga troops, magsishot sana ako habang nagpapalipad ng drone. Kaso ito, dalawang gabi na nandito sa labas. Frozen na oh. Wala na akong maalog. Try natin buksan. Yun, sumirit. Kaso, tigas talaga. Oh, putik na yan, wala nang lalabas. Grabing trip to ba? Oh, di ba? Yellow. -4 pala. Yan. Nasa -4 siya ngayon, hindi masyadong malamig. Tamang-tama, shot dito sa labas. So ayun nga mga troops, medyo na-stress nga ako dun sa sinabi ng manager ko. Kaya pagka uwi ko ay naisipan ko ito mag-shot tapos magpalipad ng drone. Itong pagpapalipad kasi ng drone ay parang isa to na nakakawala ng aking stress. Tapos ayun nga, pinadaan ko lang dito sa restaurant, tapos syempre sa iba't ibang magagandang tanawin dito. Pero ano nga ba yung sinabi ng manager ko at nawala ako sa mood sa araw na to? Ayun nga mga troops, this coming April 25th ay mag-i-expire na ang work permit ko dito. At dapat ngayon pa lang ay makapag-apply na ako ng renewal or extension nito. Tapos dahil sa bagong rules ng Canada ngayon ang higpit sa mga foreign workers na dapat 10% na lang ng cap ay ang foreign workers. So sa amin, dapat isa lang talaga ang foreign worker, which is dapat silang mamili kung sino sa amin. Ngayon, last week, napagdesisyonan ng manager namin tapos ng corporate na mag-alis ng 4 katao na foreign workers kasama ang mga international student para lang ma-renew yung contract ko. Sinabihan na ako, tapos sinabihan na rin yung 4 na tatanggalin sana, tapos okay lang naman sa kanila. Kaso may isa pang problema. Kung mga international student lang sana ay willing sila na alisin tapos ako ang itira. Kaso may isa pa palang French na foreign worker dito. Tapos parang mas malakas yata sa government ng Canada ang mga French speaking, ganyan. Kaya medyo nahirapan silang mamili. Tapos ang renewal kasi ng contract ngayon instead na 2 years ay 1 year na lang. Pero sa katulad ng katrabaho kong French ay pwede siyang mag-renew ng up to 3 years pa rin. Tapos mauuna kasi mag-expire ang contract ko ngayong April, tapos siya ay mag-expire ang contract niya sa May. Kaya hindi daw nila pwedeng alisin yun habang under contract pa kasi mabuting trabahador din yon. Kaya ayun ang naging problema, kaya parang hindi na ako marirenew ngayon. Uwian na talaga o kaya babalik na lang sa barko. Pero ayaw talaga ng manager namin ng corporate na mawala ako. Kahapon nga habang kausap ako ng manager namin ay tumawag siya sa corporate on cam. Tapos bibihira mangyari yon na yung corporate ay makita namin o makausap. Pero ayun, pinakausap nga ako sa corporate on cam, tapos ayun ang sabi nila, kung gusto ko pa daw mag-work under sa kanilang mga restaurant ay susubukan daw nilang gawan ng paraan
paraan para ma-renew yung contract ko o magkaroon ako ng bagong Lamia. At dahil nalaman ng mga corporate may mga kamag-anak ako sa Calgary, kaya ayun ang sabi, try daw nila, titingnan daw nila kung makakapagbigay sila ng Lamia sa akin sa restaurants na to within Calgary. O kahit dito din sa malapit dito sa Kamloops, sabi sa akin baka sa Vernon o kaya kung saan pa man, basta sa mga restaurants na under ng corporation nila. Pero wala pa rin kasiguraduhan yan mga troops, kumbaga titingnan pa lang nila, gagawan pa lang nila ng paraan. Pero kung sila lang talaga, yung manager ko, yung corporate, ay gusto talaga nila na magstay ako. Sabi nga ng manager namin, if ever ma-relocate lang ako ng restaurants, papunta lang ako sa ibang lugar. Tapos dumating yung time na yung isang foreign worker ay ayaw na mag-work sa kanila kasi on process na rin kasi yung PR niya. And once kasi na naging PR ka na ay hindi mo na kailangan ng Lamia para makapag-work. So ayun, if ever naging PR na daw siya tapos umalis tapos kailangan nila ng foreign worker, sabi niya ay ako pa rin ang i-message na at hahanapin kung gusto ko pang bumalik dito sa restaurant sa lugar na to. Pero sa ngayon, tagilid na tagilid talaga ang stay natin dito sa Canada mga troops. Hindi lang naman ako, maraming nagtatag sa akin sa TikTok, which is kahit hindi ako active masyado doon. Tapos may nagfo-forward ng message sa akin, tapos may mga nagtatanong din sa akin through message sa TikTok. At pati na rin sa Facebook, nagtatanong kung ano daw ang magiging plano ko, kung ano ang sitwasyon ko ngayon. Which is karamihan sa kanila ay hindi ko talaga nasasagot kasi hindi ko rin alam kung anong mangyayari. At hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko para lang makapag-stay pa ng mas matagal dito. Pero sa akin okay lang kasi may ibang option pa naman ako, pwede pa naman akong bumalik sa barko. Pero kung ano man yung magiging desisyon, kung ano man ang magiging kapalaran natin, ay dapat buong puso nating tanggapin. Kasi kahit gaano man natin kagusto, kahit anong pilit pa natin kung hindi naman talaga para sa atin, ay hindi talaga mangyayari para sa atin. Magtiwala lang tayo dito sa kanya kasi siya lang ang tunay nakakaalam at may mga nakatakdang mabuting plano para sa atin.